Lahat, welcome po sa ating Sunday morning worship service. Sinong masaya na siya nasa church ngayong umaga? Amen. Praise God, hallelujah. Napakabuti ng ating Panginoon. Amen. Alam niyo po, mga kapatid sa ating Panginoon, kagabi pa lang, ramdam na ramdam ko ang presensya ng ating Panginoon. Amen. Kanina paggising ko, hindi ko may paliwanag. Amen. Ako po ay galak na galak. Amen. Praise God. Ang nakikita ko po ngayong umaga, ito po yung ating ipinapanalangin. Amen. Kailangan natin ng revival mula sa ating Panginoon. Amen. Ito na po, kumikilos na, gumagawa ng ating Panginoon. Kailangan lang po nating makasabay. Amen. Patuloy po ang ating mga gawain. Nakikita nyo po dyan sa inyong harapan, sa ating po mga announcement, araw-araw ay meron po tayong pananalangin. Amen? Lahat po ng mga nangyayari dito sa church, may kinalaman po palagi ang pananalangin. Amen? Lagi po tayong tatawag at aasa sa ating Panginoon Diyos. As early as 6, meron na po nga mga kapatiran na pumupunta dito sa church at nananalangin. At araw naman po ng linggo, kagaya ngayong araw, kanina nagpasimula tayo ng alas 10 para po sa ating praise and worship. Praise God. At Huwebes naman po ay ang ating Thursday Bible Study. At ito pong nakaraang Huwebes ay nagpasimula po tayo ng panibagong tema. Amen. The God of the Valleys. Ang Diyos ng mga libis o mga lambak o mga kapatagan. Amen. Napakaganda po. Eksakto. Amen. Nung last Thursday, alam ko ay merong kinausap ang ating Panginoon. Amen. Tuloy-tuloy po ang ating Thursday Bible Study. Patuloy po tayong mag-aral ng salita ng Diyos. Praise God. Araw naman po ng Sabado, ang ating pong pananalangin ay alas 7 ng umaga dito rin po sa church. At pagtapos po nito ay meron pong practice ang music team, ang praise and worship ministry. Amen. At paumanhin po sapagkat hindi ko na po nalagay yung mga pictures dyan sa nangyari kagabi, pero amen, ma-search nyo po yun kung kayo po ay ano ba tawag dito? Friends, doon sa page ng The Potter's House Pateros, nag-live po kagabi, napakaganda po ng ginawa ng Panginoon. Amen. Hayaan ko na lang si CJ ang mag-report. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Pwede niyo pong balikan. Praise God. Nice ko lang report yung ginawa po ng ating Panginoon kagabi po sa 180 Jam. Yun nga po, nagkaroon ng tugtugan, nagkaroon po ng pagbabahagi ng testimony, ng patotoo po ng mga kabataan dito na nag-ministry po. At gayon din po, maganda po at awit naman po, na itugtugin mo pumayos yung mga praise, yung mga awitin po, at higit po doon, yung pinaka-sentro po ng 180 Jam ay meron pong 12 na kabataan na tumanggap sa Panginoon. Dagdag po natin sa panalangin na sa susunod ng 180 Jam, mas marami pa po iligtas sa Panginoon, at higit pa doon ay sa mga outreaches, evangelism is maging mabunga rin po at dumami po tayo dito sa church. Praise God! Thank you, Lord! Nag-attendance po tayo kagabi ng 41. Amen. At 12 nga po, kagaya na sabi ni CJ, ang tumanggap sa ating Panginoong Isus. Pwede po ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Hallelujah. At katunayan, ilan po sa mga tumanggap kagabi, nakasama natin kagabi, ay kasama po natin ngayong umaga. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. At kita ko po kagabi na, yun nga po, para sa amin ay maliit na po ang lugar na ito. Samahan niyo po ako sa pananalangin. Amen. Kung kalooban ng ating Panginoon, makahanap tayo ng mas malaki at mas malawak, amen, na lugar, na church para sa kanyang mga anak, sa kanyang mga mananampalataya dito sa lugar ng Pateros. Amen. Amen. Ako po ay nangangarap. Amen. Hindi po masama ang mangarap, pero niniwala po ko, amen, merong gagawin ng Panginoon dito sa Pateros. Hallelujah. Thank you, Lord. At ngayong umaga, tayo po ay magbibigay. Praise God. Mga kapatid sa ating Panginoon, nagpapatuloy po ang gawain, kagaya po ng ganito, at nagkakaroon po tayo ng mga gawain katulad ng 180 Jam kagabi. Amen. Isa po sa mga dahilan ay ang inyo pong walang sawang pagbibigay sa ating Panginoon. Lagi pong kasama ang pagbibigay. Hindi po natin yun
pwedeng alisin. Amen? Alam nyo mga kapatid, sa ating Panginoon, amen, magpatuloy tayo sa ating ginagawa. Marami tayong mga napakinggan. Kung titingin ka ngayon sa iyong paligid, amen, hindi lang yan basta resulta ng panalangin, yan din ay resulta ng iyong pagbibigay at pagsuporta sa gawain ng ating Panginoon. Amen? Kasi kung hindi na tayo susuporta, kahit anong panalangin natin, amen, kahit anong gawin nating service, pero kung hindi makakasabay yung pananalapit, amen, merong posibilidad, amen, na matigil ang gawain ng ating Panginoon. Amen? Kasi ito pong lugar na ito, hindi pa po ito sa atin. Tayo po ay nangungupahan, nagbabayad din po tayo ng kuryente, nagbabayad din po tayo ng tubig, meron din po tayong mga binibiling gamit para sa church. Amen? Pero nagiging posible po ang lahat ng ito dahil merong mga mananampalataya sa Pateros na umiibig sa Panginoon at nagpapahalaga sa kanyang gawain. Amen? Mga kapatid sa ating Panginoon, ang sabi sa Galatians chapter 6 verse 9, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani. Amen? Tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Praise God, mga kapatid sa ating Panginoon, huwag nating pagsawaan, amen, ang sumuporta sa gawain ng ating Panginoon. Amen? Tayo po ay resulta, hindi lang ng pananalangin, tayo din ay resulta dahil meron ng mga unang nagbigay, kaya po nagkaroon ng church ng gawain dito sa Pateros. Amen? Kagaya po ng ating pinag-usapan din nung nakaraang linggo, ako po ay naghamon ng pledge. Amen. Sa susunod na buwan, magkakaroon po tayo ng 3 gabi na sunod-sunod na revival crusade. Magkakaroon po tayo ng bisita galing sa ibang bansa. Amen. Tayo po ang mag-aasikaso sa Kanya. Amen. At syempre, lahat ng mga galaw ay laging kabahagi ang pananalapi. Amen? Pero naniniwala ako mga kapatid sa ating Panginoon, pagpapalain tayo sa 3 gabi na revival na yon, merong mga kakausapin ng ating Panginoon. Amen? At bilang pagbalik, atin din pagpalain yung ating magiging bisita. Amen? Niniwala ko, ipoprovide yun lahat ng ating Panginoon. Amen? Nakita ko, nagsisimula na marami sa inyo. Amen? Ang pinapractice na, amen, ang tithing and giving. Amen? Alam niyo mga kapatid sa ating Panginoon, huwag kayong mahiya. Kung merong ginawa ang Panginoon sa inyo, gusto nyo mag-testimony, sabihin nyo sa akin dahil ako pa mismo ang unang magagalak. Amen. Ibalik natin lagi ang kapurihan, ang kaluwalhatian sa ating Panginoon. Kaya ngayong umaga, tayo po ay magbibigay. Amen. Tayo po ay manalangin. Magsiyuko po tayong lahat. Praise God. Panginoon Diyos, marami pong salamat sa iyong gawain sa umagang ito, Panginoon. Salamat, O Diyos, hallelujah, patuloy mong pinupuno ng mga tao, ng mga mananampalataya ang lugar na ito, Panginoon, na patuloy, O Diyos, na sila'y magkaroon ng kauhawan sa iyong mga salita, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong gawain, pagpalain mong mga mananampalataya, patuloy mong ilagay sa kanilang puso, Panginoon, ang kahalagahan ng pagbibigay, pagsuporta sa iyong gawain, at ikaw ang Diyos ng pagpapala. Ikaw ang Diyos na nagpapala sa aming Panginoon. Salamat, Panginoon Diyos, sa bawat isa. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Halina't magbigay. Halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Nais mong ikay pagpalain Diyos. Halina't ihandog ang mabuting amin, kasabay ng pagsamay at halina't magbigay. Halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Nais mong ikay pagpalain Diyos. Halina't ihandog ang mabuting amin, kasabay ng pagsamay at pupuri. Amen. Sa malakas na palakpak po para sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Sa ating pong pangangaral ng salita ng Diyos, sa inyo pong mga dalang Bible, Ephesians
chapter 6. Muli, gusto ko pong magpasalamat sa bawat isa na narito ngayong umaga. Amen. Ang bawat ibinigay ninyo sa ating Panginoon, nakita yun ng ating Panginoon. Ang Diyos, amen, ang siyang magbalik sa inyo ng marami pang pagpapala. Amen. Sa inyong mga dalang Bible, Ephesians chapter 6, sa Tagalog ay mga taga-Efeso. Po. Sandali lang po. Alam, kulit-kulit. Ang nga yung pag tumatagal. Kaya ang dito po. Pasensya na po, sandali lang po. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Panginoon, samahan mo yung gawain. Praise God. Nagkaroon po tayo ng technical problem kanina. Binata kinaya ng laptop. Praise God. Bumigay po yung ating laptop, kaya tayo po ay nag-wireless muna gamit ang cellphone. Anyway, amen. Tuloy po ang gawain ng ating Panginoon. Amen. Eksakto itong ating ipapangaral. Praise God. Talagang kung may ginagawa ang Panginoon, meron din ginagawa ang kaaway. Amen. Tayong pumayag. Amen. Tayo po ay higit pa sa mapagtagumpay. Can you say amen? Amen. Pwede po ba purihin natin na malakas ang ating Panginoon? Lord, salamat. Salamat, Diyos. Ikaw ang makuna sa iyong gawain, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Ephesians chapter 6, 2 linggo na po ang nakalipas nang magulat po ang buong mundo, lalo na ang Israel dahil sa ginawang pag-atake sa kanila ng Hamas. Amen, tama ba yung bigkas ko? Hamas. Sila po ay isang Palestinian Islamist group. Ito po ay nangyari October 7, itong buwan lang po, 2023. Planado po yung ginawang pag-atake at hindi po inaasahan ng mga Israeli. Dahil ang atake po ay ginawa po sa lupa, sa himpapawid at sa dagat. At ayon po sa balita, mahigit 3,000 mga rocket ang pinakawalan ng grupo ng Hamas papunta sa lugar ng mga Israeli. Imagine nyo po kung gaano po karami yun, 3,000 na rocket. Kaya kapag pinanood nyo po ang mga balita, yung mga building, yung mga bahay ay talagang gumuguho at nawawasak. At sabi rin po sa balita, ang casualties daw po, sa unang araw pa lang, ibig sabihin ng casualties, yung mga namatay. Sa unang araw pa lang, ay umabot na sa mahigit 1,000 katao. Yung mga namatay doon sa bansang Israel. Tapos meron akong nabasang article, nandyan yan sa inyong harapan, sabi doon na, using rockets, paragliders, boats, motorcycles, and other vehicles, and whatever other means they could, terrorists infiltrated Israel with one goal, to murder and kidnap Israeli. Sa Tagalog po, pinasok daw nitong mga terorista na to ang Israel na may isang layunin. Ano daw yung layunin nila? Ang pumatay at dukutin ang mga Israeli. Amen? Kaya itong mga teroristang ito ay talagang walang awa. Amen? Papasukin po nila yung mga bahay, papatayin po nila yung mga matanda at kahit mga bata, yung mga nasa taas, kapag nakita nila na ikaw ay isang Hudyo, Israeli, patay ka rin sa kanila. Kaya hanggang ngayon, alam ko hindi pa rin po natatapos ang digmaan doon. Umaakit din ang bilang ng mga namamatay. Amen. Ganun po kabrutal, patay kung patay. Amen. Kaya magulo po doon hanggang ngayon.
At pagtapos po ng mga atake, nagsalita po ang Prime Minister ng Israel, si Benjamin Netanyahu. Ang sabi po niya ay, Israel is at war. Ang Israel daw ay nasa digmaan. Amen? Kaya ko po ito sinabi ngayong umaga dahil hindi lang po Israel ang nasa gera o digmaan ngayon. Ang totoo, mga kapatid, ang lahat ng mga taong tumanggap at sumusunod sa Panginoong Hesus ay nalalagay din sa isang sitwasyon ng digmaan. Alam mo po ba yon? Alam mo po ba yon? Amen? Simula nang tanggapin mo si Jesus sa iyong buhay, sino tumanggap sa ating Panginoong Hesus? Gusto ko makita yung kamay. Alam mo ba, simula nang tumanggap ka sa Panginoon, ikaw ay nagdedeklara ng gera. Amen? Kaya mga ngaral po ko ngayong umaga, Christians are at war. Ang mga Kristiyano ay nasa digmaan. Yung mga Kristiyano po na tinutukoy dyan ay ikaw at ako. Basahin po natin, isang talata lang po muna at mamaya, amen, dadaanan po natin yung mga kasunod pang mga talata. Ephesians chapter 6 verse 12, sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na naghahari sa sanlibutan sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Tayo po'y sandaling manalangin, magsiupo po tayong lahat. Panginoon Diyos, hallelujah, thank you Lord. Panginoon, ikaw ang aming kailangan sa umagang ito, Panginoon Diyos. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, na nasa lugar na ito, mga mananampalataya, O Diyos, maunawaan namin na kami, Panginoon Diyos, ay nasa isang sitwasyon din ng digmaan, Panginoon Diyos. Lord, anumang gawa ng kaaway, aming sinisira, minawasak sa pangalan ni Jesus. Lord, papagtagumpayin mo ang iyong gawain, ikaw ang mangusap sa iyong mga anak sa umagang ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Christians are at war. Una po natin pag-usapan, the enemy. May digmaan, ibig sabihin ay may kalaban. May kaaway. At ang ating pong kaaway ay hindi po tao. Kaya huwag niyo pong awayin, amen, yung mga tao sa bahay ninyo. Ulitin ko po, kaya huwag niyo pong awayin yung mga tao sa bahay ninyo. Huwag niyo din pong awayin yung inyong mga kapitbahay. At higit sa lahat, huwag niyo din pong awayin yung katabi niyo po ngayon. Bakit? Dahil hindi po sila ang kalaban. Amen? Ang kalaban po ay yung espiritu na nasa likod ng tao na yun. The spirit behind that person. Tingnan niyo po, balikan natin ulit. Ephesians chapter 6 verse 12. Sa mababang salin ng Tagalog, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Malinaw mga kapatid sa ating Panginoon na hindi tao ang kaaway natin. Amen? Pwede po bang pakibalik sa verse kanina? Amen? Ano pong sabi? Amen? Ang ating pong pakikipaglaban, pwede pong pabalik sa verse kanina, Ephesians 6:12. Amen. Ang ating pong pakikipaglaban, amen, ay laban po sa mga kapangyarihang hindi nakikita. Hindi nakikita. Ibig sabihin, ang tunay na kaaway po natin ay hindi po basta nakikita ng ating naked eye, ng ating pisikal na mata. Kaya mga kapatid sa ating Panginoon, ang labanan na meron tayo, ang lahat ng mga Kristiyano, ay isang labanan na hindi pisikal, kundi isang labanang espiritual. Amen? Paging sa oras po na ito, kagaya po ng sinabi ko kanina, ang bawat isa na tumanggap sa Panginoong Hesus ay isang kota, amen, sa tinatawag na spiritual warfare. Amen? At ang akin pong tinutukoy na kaaway ay walang iba kundi si Satan. Amen? Ang dyablo. Kaya hindi nakikita. Sino po sa inyo nakakita na kay Satan? Hindi po yung kamag-anak niyo po yun. Nagkakamali po kayo.
Amen? Mga kapatid sa ating Panginoon, amen, totoo po ang ating pong pinag-aaralan ngayon, siya po ang kaaway ng ating pananampalataya. Kaya po gaya ng sinabi ko kanina, mula nang tumanggap, sumunod at naglilingkod ka sa Panginoong Hesus, ikaw ay nagdedeklara ng gera sa Kanya. Ikaw ay nagdedeklara ng gera kay Satanas. Simula nang tumanggap ka sa ating Panginoong Hesus. Amen? Siya po yung ahas doon sa Hardin ng Eden. At sa Book of Revelation, inilarawan po siya bilang isang dragon, matandang ahas. Amen? At alam niyo po ba mga kapatid sa ating Panginoon, mula noon hanggang ngayon, buhay na buhay itong si Satanas. Mula pa lang doon sa Hardin ng Eden, hanggang ngayon, buhay na buhay itong si Satanas. At alam mo po ba kung anong ginagawa niya? Mga kapatid sa ating Panginoon, hinahunting ka niya. Tahimik po ata. Ulitin ko, alam mo ginagawa ni Satanas? Hinahunting ka niya. Alam niyo po yung hinahunting? Hinahanap ka niya. Kasi namimiss ka na niya eh. Kasi simula nang tumanggap ka sa Panginoon, di ba iniwanan mo na siya? Kaya lang, namimiss ka niya. Kaya hinahunting ka niya. Amen? Tignan niyo po ang sabi, 1 Peter chapter 5 verse 8, magpakatino kayo, yun, sarap. Sarap ng sali ng Bible. Magbantay kayo, ang dyablo na inyong kaaway ay tulad ng leyong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. Amen? Ang dyablo po ay inilarawan dito na leyon. Amen? Alam po natin ang leyon ay isang malakas at mabangis na hayop. Tama po ba? Na kinatatakutan, hindi lang ng kanyang mga kapwa hayop, kundi pati tayong mga tao. Amen? Sino po sa inyo ang kayang yumakap sa leyon? Na kapag meron ka nakitang leyon na papalapit sa iyong harapan, di ba? Wait lang, kunin ko yung selfie ko. Kunin ko yung cellphone ko. Leon, selfie tayo, selfie. Oh, sorry. Sino po sa inyo may kaya po ng ganon? Hindi po, di ba? Kapag ginawa mo yon, tingin ko hindi mo na maipopost yung picture mo sa FB. Amen? Mga kapatid sa ating Panginoon, amen, ang tinutukoy po dito, amen, hindi tayo makikipaglaro sa leon. Kung totoo po yun sa leon, ganun din dapat kay Satanas. Hindi ka dapat makikipaglaro, huwag kang makipaglaro. Bakit? Dahil hindi rin siya nakikipaglaro sa atin. Amen? Ang sabi pa dito, ang dyablo ay gumagala na naghahanap ng malalapa niya. Amen? Gumagala. Ano ba ibig sabihin ng gumagala? Pumupunta kung saan-saan. Meron siyang hinahanap. At ang hinahanap niya, mga kapatid sa Panginoon, ay hindi siyempre yung mga kabilang na sa Kanya, kundi ang Kanyang hinahanap ay yung mga taong tumanggap, sumunod sa ating Panginoong Hesus, naglilingkod sa Kanya, at ikaw yon at ako, mga kapatid sa ating Panginoon. Amen. Amen? Ikaw ang Kanyang hinahanap. At gusto ko sabihin ngayong umaga, galit na galit siya sa iyo ngayong umaga. Lalo na ngayon, nandito ka sa church, galit na galit ang kaaway. Amen? Ikaw na dati niyang alipin, pero dahil tinanggap mo ang Panginoong Hesus sa iyong buhay, ikaw ay tinubos ng banal na dugo ng Panginoong Hesus mula sa Kanya. Amen? Wala na tayo sa Kanyang pagmamayari. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Subalit, mga kapatid sa ating Panginoon, hindi mo basta-basta ganun kadali na susuko si Satanas. Kagaya na sinabi ko kanina, gusto ka ulit niyang bawiin at mapa sa kanyang mga kamay. Kaya nga hinahunting ka niya. Amen? Kaya ang sabi ay, magpakatino. Tama po ba? Sabi ng Bible, kapag hindi pa tayo nagpakatino, tapos ikaw pala ang target ng kaaway, nako, delikado ka. Amen? Kaya kapag ikaw ay off guard, ibig sabihin off guard, hindi nakabantay, magugulat ka na lang, nasa harapan mo na pala ang kaaway, at ikaw ulit ay magiging isa sa kanyang mga biktima. Amen? Pasulpot-sulpot lang sa pagdalo, atras abante sa paglilingkod,
hindi siniseryoso ang mga pangangaral, sinasabi ko po sa inyo ngayong umaga, delikado ka. Ulitin ko po, delikado ka. Kapag hindi natin siniseryoso ang pagsamba, paglilingkod sa ating Panginoon. Bakit po? Dahil po si Satanas ay parang Hamas na bigla na lang sasalakay ng walang abiso. Kaya dapat po ay lagi tayong nakabantay. Amen? Dahil hindi mo alam, umaatake na pala ang kaaway sa'yo. Amen? Marami pong sandata, weapons, strategy si Satanas. Una po, amen, ang gagawin niya ay pauulan ng kanya ng mga pag-aalala. Isa sa mga sandata ng kaaway, worry, pag-aalala. Amen? Naku, paano kaya ngayon? Nagtataas ang presyo ng mga bilihin. Paano kaya ang kakainin ko? Paano kaya ang pamilya ko? Paano kaya ang kinabukasan ko? Amen? Alam niyo po mga kapatid sa ating Panginoon, normal lang mag-alala. Ang hindi po normal ay yung palagi ka na lang nag-aalala. Lalo na kung alam mo na ang salita ng Diyos. Amen? Para bang gustong sabihin ng ating Panginoon, kung magsasalita lang ang Diyos directly sa atin. Amen? Alam mo kung ano sasabihin ng Panginoon? Amen? Anak, naglilingkod ka sa akin. Pababayaan ba kita? Amen. Tama po ba? Para bang sinasabi ng Panginoon, bakit ka nag-aalala? Ganyan ba kasama ang tingin mo sa akin? Ang pag-aalala po ay offensive sa Diyos. Amen po ba? Kaya sabi po ng Bible ng Panginoon, do not worry. Amen po ba? Amen. Pero dahil magaling si Satanas, baka kanina lang, bago tayo pumunta sa church, inulanan ka na ng pag-aalala. Amen? Pangalawa, sa ginagawa ng kaaway, amen, babariling ka niya ng pagdududa sa iyong puso. Oh. Amen? Ito po ang ginawa ni Satanas kay Adan at kay Eva doon sa hardin ng Eden. Genesis chapter 3 verse 1. Ang ahas niya ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoon Diyos. At sinabi niya sa babae, ito daw ang ahas, si Satanas, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Ito po ang kaaway ngayon. Amen. Gusto niyang pagdudahin sina Adan at sina Eva. Ang ginamit niyang mga salita, tunay bang sinabi ng Diyos? Pero alam natin, bago dumating sa talatang ito, nag-utos ang Diyos kay Adan at kay Eva sa lahat ng mga halamanan, dyan sa hardin ay mga kain nyo, maliban lang dun sa isang bunga ng punong kahoy na nakakaalam na mabuti at masama. Pero ngayon, dumating ang kaaway. Amen. Tunay bang sinabi ng Diyos, huwag ka daw kakain? Amen. Mga kapatid sa ating Panginoon, tunay ba na kaya kang pagalingin ng ating Panginoon? Pero bakit hanggang ngayon may sakit ka pa rin? Tunay bang sinabi ng Diyos na kaya kanyang pagpalain? Pero bakit hanggang ngayon kapos ka pa rin? Tunay bang sinabi ng Diyos, amen, na ililigtas ka niya at ang iyong mga pamilya? Bakit hanggang ngayon hindi mo sila maisama sa church? Ayun na. Umpisa na yung pagdududa. Oo nga no. Bakit ganun? Hindi naman ata totoo ang Bible. Wala na. Alam natin, naniwala si Adan at si Eva kay Satanas. Amen. At yung resulta ay history. Amen. Pinagdudahan nila ang salita ng ating Panginoon. Mga kapatid sa ating Panginoon, amen, ang pagmumukhain niyang sinungaling ay ang Diyos. At ang problema sa atin, amen, mas madali sa atin ang magduda kaysa manampalataya. Amen. Pangatlo sa atake ng kaaway, pasasabugan kanya ng matinding takot. Amen. Sasabihin sa iyo ni Satanas, kita mo? O isang lingkod ng Diyos na nagpapastor, di ba namatay? Ikaw, ano bang ginagawa mo? Kung maniniwala ka sa kaaway, tingin ko, amen, maano ka ng pagkatakot. Yes, kusin mo muna. Tawag dito,
Mababalutan ng takot ang iyong puso. Alam niyo mga kapatid sa ating Panginoon, magaling din po ang kaaway manakot. Yung tatlo po na yon ay nauuwi sa pangunahing taktika ng kaaway. Simula noon hanggang ngayon, nais ko pong sabihin, ibalita, ngayong umaga, si Satanas ay sinungaling at mandaraya. Amen? Magsisinungaling lang siya sa'yo at pilit kanyang dadayain dahil yun siya. John chapter 8 verse 44. Ang dyablo ang inyong ama at ang kagustuhan niya ang ibig ninyong gawin. Noon pa man ay mamamatay tao na siya, hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman sapagkat walang puwang sa kanya katotohanan. Likas sa kanya ang magsinungaling sapagkat siya'y talagang sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Amen? Sinungaling si Satanas mula noon hanggang ngayon. Hindi siya marunong lumaban ng patas. Di ba ganun ang mandaraya? Dadayain ka, magsisinungaling sa'yo para siya ang makinabang, para siya ang mangibabaw. Kaya ngayong umaga, mga kapatid sa ating Panginoon, huwag kang maniwala sa mga kasinungalingan ni Satanas. Mga kapatid sa ating Panginoon, kung walang awa yung mga Hamas, mas walang awa itong dyablo na ito. Amen? Tignan niyo po ang ginagawa ng kaaway. John chapter 10 verse 10. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Ang tinutukoy po dyan sa talatang yung binasa natin ay walang iba kundi si Satan. Amen? Ang ginagawa lang daw ng kaaway, gusto lang niyang sirain ang buhay mo. Gusto niyang patayin yung alab, yung nagsisimulang alab. Desire dyan sa puso mo na maglingkod sa ating Panginoon. At gusto niyang pahinain ang iyong pananampalataya sa ating Panginoon. Amen? Mga kapatid, seryoso ang kaaway na talunin at bawiin ka ulit sa Panginoon. Amen? Kaya ko po ito pinapangaral ngayong umaga. Amen? Simula nang tumanggap ka sa ating Panginoon, hindi na palaging, yes, tumanggap na ako, saya maglingkod sa ating Panginoon. No. Gumagala ang kaaway. At isa tayo sa mga target niya. Pero salamat sa Panginoon, kung merong weapon ng kaaway, meron namang baluti o armor. Amen. Ang Diyos, amen, o weapon na ibinigay ng Panginoon na dapat ay suot-suot natin. Pangalawa, pag-usapan natin the armor of God. Ang baluti ng Diyos. Noon, amen, sa mga sinaunang labanan, hindi ko po nalagay yung picture ata, yung mga sinusot na armor, yung parang may bakal, tama po ba yun? May helmet na bakal. Ito po ay kadalasan ginagawa, yung mga espadahan ata. May bakal yung ulo, yung katawan, bakal din, kanyang kamay, hanggang paa. Amen? Ngayon po kasi, hindi na po yung ganong ginagamit. Kung alam niyo naman po yung mga suot ng mga sundalo ngayon, amen. Pero yung armor na yun na tinutukoy ko po kanina, yun po yung larawan ng armor na ibinigay ng Bible na dapat po ay meron tayo, dapat po ay suot-suot natin. Amen. Pagtapos po na Ephesians chapter 6 verse 12, yung mga kasunod na talata, basahin po natin Ephesians chapter 6 verse 13. Kaya kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos, armor of God, upang kayo'y makatagal sa araw na masama. At kung magawa na ninyo ang lahat, ay tumayong matatag. Basahin po natin sa English. Therefore, put on every piece of God's armor so you will be able to resist the enemy, the devil, in the time of evil. Then after the battle, you will still be standing firm. Malinaw po mga kapatid sa ating Panginoon, sinasabi talaga ng salita ng Diyos, tayo ay nasa battle. Tayo ay nasa digmaan at pinagsusuot niya tayo ng armor, ng baluti. Dahil anumang oras, walang abiso, aatake ang kaaway sa atin. Amen? May sinabi po dyan, naka-red na font, every piece of God's armor. Bawat piraso. Amen? Ano-ano po ba yun? Isa-isayin natin ngayong umaga. Ephesians chapter 6 verse 14. Stand firm then, sa English po natin babasahin dahil dito po natin kukunin isa-isa. Stand firm then with the belt of truth buckled around your waist with the breastplate of righteousness in place. Una daw po mga kapatid sa ating Panginoon, na unang piraso na susuotin natin sa baluti ng Diyos ay yung tinatawag na belt of truth.
sinturon ng katotohanan. Amen? Mga kapatid sa ating Panginoon, dapat daw po tayo ay natatali o nabibigkisan ng katotohanan. Katotohanan ng salita ng Diyos. Bakit ulit? Dahil nga si Satanas ay sinungaling. Amen? Dapat ay meron tayong belt of truth. Salamat sa Panginoon, may Bible na pinapangaral at tinuturo sa atin. Amen? Amen. Gusto mong manalo sa kaaway? Sino dito gusto mong manalo sa kaaway? Pag umatake siya sa'yo, sino po? Amen. Labanan mo siya ng katotohanan. Belt of truth. Huwag ka lang basta makinig, amen, dito sa church, kundi pag uwi mo mamaya, isapamuhay mo ang napakinggan mo sa oras na ito. Amen. Labanan mo ang kaaway ng katotohanan. Kasi, mga kapatid sa ating Panginoon, ang ibabato niya palagi sa iyo ay puro kasinungalingan. Alam mo, babae ka naman talaga eh. Nandiyan ka lang sa katawan ng lalaki. Ikaw naman, ay! Oo nga no! Tama! Tamang kaaway! Babae talaga ako! Wala na. Talo ka na kaagad. Hindi! Pero kung alam mo ang salita ng Diyos, amen, mababanggit mo yung verse na sinabi sa Book of Genesis, ang nilikalang ng Diyos ay lalaki at babae. Ikaw, Satanas, sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. Amen? Kaya mo siyang batuhan ng katotohanan ng salita ng Diyos. Amen? Mga kapatid sa ating Panginoon, kung namumuhay ka sa katotohanan, lalayasan ka ni Satanas. Kasi hindi ka niya basta-basta mauuto. Kahit anong gawin niya, di ko tong malinlang, di ko tong madaya. Amen? Kaya mga kapatid sa ating Panginoon, amen, pag laging nood ng TV, pag laging cellphone, pagbasa po tayo ng Bible. Can you say amen? Amen. Paano natin malalaman ang truth kung di natin alam ito? Ano sabihin natin kay Satanas? Ano ba yung sabi ng Bible? Wala na. Pababagsakin agad ng kaaway. Wala to. Amen. Ikalawa, belt of truth. Ikalawa, ano sabi? Breastplate of righteousness. Baluti, armor. Ito naman yung sa dibdib. Breastplate of righteousness. Ang ikalawang panangga mo sa kaaway ay yung namumuhay ka na may katuwiran. Ulitin ko, ikalawang panangga mo sa kaaway ay yung ikaw ay namumuhay ng may katuwiran. Amen. Kaya kung hanggang ngayon, nagmumura pa tayo, kung hanggang ngayon, umiinom pa tayo ng beer, kung hanggang ngayon, naninigarilyo pa tayo, baka kakampi tayo ni Satanas. Walang nag-amen. Amen. Righteousness, amen, katuwiran, tama, amen. Bakit sinabi ko kanina, baka kakampi tayo ni Satanas? Kasi yung ginagawa natin ay yung gusto niya na gawin natin. Di ba yung gusto ng kaaway? Amen? Kaya po, tuwang-tuwa ang dyablo, mga kapatid sa ating Panginoon, kapag patuloy ka sa pagkakasala. Tuwang-tuwa ang dyablo kapag patuloy ka sa pagkakasala. Amen? Pero galit na galit naman siya kapag ikaw ay namumuhay sa katuwiran. Amen? Ang namumuhay po sa katuwiran, ang ibig sabihin po nun ay umiiwas sa kasalanan. Amen? Mga kapatid sa ating Panginoon, amen, hindi yung nagbayad ka, amen, tapos sobra yung sukli. Pagtanggap mo nung sukli, alam mo na sobra, amen. Sabi pa natin, praise God! Hallelujah, nagbayad ako, sobrang sukli. May pangmerienda pa ako mamaya. Hindi po yung righteousness. Amen po ba? Ang righteousness po ay yung ibabalik mo yung sobrang sukli. Can you say amen? Amen. Amen. Mga kapatid sa ating Panginoon, sa pamamagitan nitong katuwiran na ito, nilalabanan mo ang kaaway. Kasi ang gusto niyang gawin mo, kalikuan, kasamaan, kasalanan. Amen? Breastplate of righteousness. Ano ba? Ephesians chapter 6 verse 15, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. Ikatlo, na dapat daw po nating suotin, shoes of the gospel of peace.
Amen? Kailanman ay walang kapayapaan kay Satanas. Ang gusto niya palagi ay kaguluhan at karahasan. Kaya po yung nangyayari ngayon sa Israel, tuwang-tuwa po ang dyablo. Ang daming namamatay, puro alingawaw ng putok ng baril, putok ng mga pagsabog. Yun po ang gusto ng kaaway. Kaya mga kapatid sa ating Panginoon, yung mga lugar dito sa Pilipinas, mga lugar dito sa Pateros na magugulo, yun po ay teritoryo ni Satanas. Nung ako po ay nasa Mandaluyong pa, nakatira po kami sa isa pinakamalaking squatters area doon sa Addition Hills. Amen. Talamak ang pagbebenta ng mga droga. Talamak ang prostitusyon. Amen. Pagkatapos ng inuman, bugbugan. Amen. Yung mga ganung lugar po ang teritoryo ni Satanas. Kumbaga sa mga lugar na yon, siya ang nagahari doon. Walang kapayapaan. Amen. Mga kapatid sa ating Panginoon, ganyan lang po yung tingin nyo sa akin, pero dun po ako galing mga kapatid sa ating Panginoon. Amen. Kaya po mga kapatid, amen, tayo na mga mananampalataya ay hindi dapat nakikiayon sa kanila. Ang isa po sa mga attributes ng Panginoon at nais niya pong ibigay sa atin ay kapayapaan. Ulitin ko po, ang isa sa mga nais ibigay sa atin ng Panginoon ay kapayapaan. Amen. Kaya kung tayo po ang pasimuno ng away at gulo sa lugar natin, suriin po natin ang ating sarili. Amen. Mga kapatid sa ating Panginoon, ang totoong Kristiyano hindi mahilig sa away o gulo. Amen. Ulitin ko po, ang totoong Kristiyano hindi mahilig sa away o gulo. Amen. Kahit meron pa silang sinasabing hindi maganda sa'yo, hindi ka kikibo. Basta-basta. Amen? Kahit anong ibatid nila sa'yo na masasakit na salita, nakangiti ka lang. Kahit pagsabihan ka ng hindi maganda, mapayapa pa rin ang iyong kalooban. Bakit? Sapagkat ang kapayapaan ng Diyos ay nasa inyong mga puso. Amen. Hayaan mo lang sila. Amen? Ang Diyos ang bahala sa kanila. Amen po ba? Dapat ay meron tayong kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon. Di ba? Ang sarap sa pakinggan. Ang sarap pakinggan kapag merong mga tao nagtatanong, bakit yung mga tao na yan na lumalabas dyan sa church na yan na The Potter's House, bakit lahat nakangiti? Tapos may isa pala nakakakilala sa'yo, ay hindi kasi mga born again yan. Di ba ang sarap pakinggan? Amen. Alam mo ba, kapag yun ang lumabas sa bibig ng tao, nanggagalaiti si Satanas. Hindi! Kasi gusto niya magulo ka. Gusto niya palaaway ka. Amen? Gusto niya pala-trouble ka. Amen? So, ikatlo, shoes of the gospel of peace. Amen? Asa na tayo? Dito pa tayo sa church. Ano ba po? Amen? Ephesians chapter 6 verse 16. In addition to all of this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Ika-apat, shield of faith. Kalasag ng pananampalataya. Gaya po ng sabi ko kanina, ang atake ng kaaway ay pagdududa, pag-aalala, at pananakot. Kung hindi po matatag ang iyong pananampalataya, madali kang matatalo ng kaaway. Ganun lang kasimple, mga kapatid sa ating Panginoon. Amen? Kung hindi matibay, matatag, ang pananampalataya mo sa Panginoon, hindi ganun kalalim ang pagkakilala mo sa Kanya. Kapag umatake ang kaaway ng pagdududa, ng pag-aalala, amen, ng mga hindi magagandang pangyayari, ng pananakot, madali kang mababagsak ng ating kaaway. Amen? Kaya kung tatanungin ko po kayo ngayong umaga, kamusta ang ating pananampalataya? 100% pa ba? O 50% na lang. Kumbaga dun sa yung sa sanga nakakapit ka dalawang kamay na lang. Lord, tulungan mo ako. Mababali na yung sanga, mahuhulog na ako. Amen. Mga kapatid sa ating Panginoon, sa tuwing ang atake ang kaaway, gamit ang pagdududa, salagan mo siya ng iyong kalasag ng pananampalataya sa Panginoon. Amen? Lagi mong sasabihin, naniniwala ako sa Panginoong Hesus at naniniwala ako sa Kanyang mga salita. Amen? At sa tuwing pinangahawakan at ginagawa mo ang mga nakasulat sa aklat na ito, doon po tumitibay ang iyong pananampalataya.
Amen. Ika-apat, shield of faith. Ano pa? Ephesians chapter 6 verse 17. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Ang galing, no? Inisa-isa ng Bible. Praise God. Ikalima, helmet. Saan po ba nilalagay ang helmet? Sa ulo naman. Helmet of salvation. Kanina, belt, breastplate, shoes, shield. Ngayon naman ay helmet of salvation. At ang pinakamagandang regalo sa atin ng Panginoon ay ang kaligtasan. Can you say amen? Amen. Galit ang kaaway sa tuwing tayo po ay humahayo, nagbabahagi ng salita ng Diyos dahil ang mga tao ay pwedeng maligtas. Amen? Kaya yung kagabi, napakagandang senaryo, maraming mga tao, puno ang lugar na ito, at doon banda sa pagtatapos ng pangangaral, maraming lumapit para tumanggap sa ating Panginoong Hesus. Naniniwala ko, ang kaaway, hindi niya alam ang gagawin kagabi. Amen? Dahil merong mga tao sumusunod sa panalangin, tinatanggap si Jesus sa kanilang buhay, at sila ay pinagkalooban ng kaligtasan ng ating Panginoon. Amen? Isa sa pinakamaganda, hindi pala isa, ang pinakamagandang regalo sa atin ng Panginoon ay ang kanyang kaligtasan. Sinong ligtas ngayong umaga? Amen. Pwede pa natin palakpakan ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Amen. Kaya lagi mong sasabihin sa kaaway, sinungaling ka, Satanas, niligtas na ako ng Panginoong Hesus. Amen. Meron na akong kaligtasan na hindi mo gustong ibigay sa akin, pero ibinigay sa akin ng Panginoon ko. Amen? Armor po natin yon. Amen? Sino natutuwa? Ikaw ay niligtas ng Panginoon. Dapat matuwa tayo. Praise God. Helmet of salvation. At ika-anim, amen, ito na po yung panguli, sword of the Spirit. Sword of the Spirit. Tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Ang sabi kanina, sword of the Spirit, which is the Word of God. Amen. Ang tabak, espada. Lalabanan mo ang kaaway sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Sword of the Spirit. Ano bang gamit ng sword? Pangtaga, panghiwa, panaksak. Pero yung tabak daw na yung Espiritu, salita ng Diyos. Amen? Ulitin ko po mga kapatid sa ating Panginoon, lalabanan natin ang kaaway, hindi ng sarili nating opinion, hindi ng sarili nating pananaw, hindi ng sinasabi ng sanlibutan ito, kundi lalabanan natin siya ng salita ng Diyos. Can you say amen? Amen! Amen! Praise God! Kaya alam nyo mga kapatid sa ating Panginoon, amen, may tagpo sa Bible nang tuksuhin ni Satanas si Jesus. 3 beses tinukso niya ang ating Panginoon. Basahin natin, ito po yung panghuling tukso na Matthew chapter 4 verses 6 to 7. At sinabi sa kanya, ibig sabihin, sinabi sa kanya ng kaaway, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat. Amen? Siya'y mag-uutos sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, at aalalayan ka ng kanilang mga kamay, baka masaktan ang iyong paa sa isang bato. Sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Smart you, Jay, smart you. Hello, soundcheck. Sorry po, basahin po natin ulit. Sige po, ituloy na po natin. Matthew chapter 4 verses 6 to 7. Dadahan-dahanin ko na lang po. At sinabi sa kanya, ito po si Satanas, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, sinabi ng kaaway, siya'y mag-uutos sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at aalalayan ka ng kanilang mga kamay. Baka masaktan ang iyong paa sa isang bato. Sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Amen? Makikita niyo po dyan sa harap, sinabi daw ng kaaway, nasusulat.
Ano pong ibig sabihin yan? Alam ng dyablo ang mga scripture sa Bible. Nasusulat ang binato niya, na panukso niya. Bible verse nasusulat. Buti pa ang kaaway, alam ang Bible. Kamusta po tayo? Kaya kang batuhan ni Satanas ng mga Bible verses. No, sinabi niya sa Panginoon, no, nasusulat, kung ikaw ang anak ng Diyos, sige nga, patihulog ka. Amen? Alam niyo po, kung hindi po natin alam ang salita ng Diyos, kayang-kaya po tayong talunin ng kaaway. Pero tignan niyo po, ang ipinanlaban din sa kanya ng Panginoon, salita din ng Panginoon. Nasusulat din naman. Amen? Binaturin sa kanya ng Panginoon, nasusulat din naman. Kaya mga kapatid, mahalaga po na alam natin ang salita ng Diyos. At kasama po ng pag-aaral ng salita ng Diyos ay pananalangin. Ephesians chapter 6 verse 18. Manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon, sa bawat panalangin at pagsamo, at sa bagay na ito ay maging handa na may buong pagtsatsaga at pagsusumamo para sa lahat ng mga banal. Mga kapatid sa ating Panginoon, sabi dyan ay manalangin kayo sa Espiritu. Ako po ulit ay magtatanong, kamusta po yung ating prayer life? Kamusta po yung ating personal Bible devotion? Yung dalawa po na yun, dalawa sa mga pangunahin, amen, na pwede mong ipangsanggalang kay Satanas. Amen. Alam nyo mga kapatid sa ating Panginoon, dumating man yung mga problema, dumating man yung mga pagsubok, umatake man ang kaaway, pero dahil babad ka sa salita ng Diyos at panalangin, hindi ka basta-basta mapapataob ng kaaway. Amen. Bakit? Kasi ang maaalala mo ay yung mga nabasa mo sa salita ng Diyos. Dumating yung mga problema, pero dahil babad ka sa salita ng Diyos, amen, ipapaalala sa iyo ng Panginoon, anak, di ba kanina binasa mo lang, hindi kita iiwan at pababayaan? Kaya sa problema na kinakaharap mo ngayon, anak, kasama mo ako. Amen? Pero kung hindi tayo babad sa salita ng Diyos, kung ano-ano ang iikot sa isipan natin. Ano ba to? Ano bang buhay to? Kaya mahalaga na babad po tayo sa panalangin at sa salita ng Diyos. Can you say amen? Amen. At ito pong anim nga na binigay ng Panginoon, belt of truth, breastplate of righteousness, shoes of the gospel of peace, shield of faith, helmet of salvation, at ito pong sword of the Spirit, dapat po ay lagi po nating suot-suot. Amen? Kompleto po ito, baluti ng Diyos. Ibig sabihin po ng suot-suot, ibig sabihin po ay ginagawa at isinasapamuhay po natin. Yung anim na yon na binanggit ng salita ng Diyos, kung wala po tayo ng anim na yon, amen, delikado po tayo. Bakit? Basahin po natin ulit, Ephesians chapter 6 verse 13. Kaya kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos. Bakit daw? Upang kayo'y makatagal sa araw na masama. Upang kayo'y makatagal sa araw na masama. Kaya kung hindi daw po natin suot ng baluti ng Diyos, hindi tayo makakatagal sa atake ng kaaway. Baka isa pa lang atake niya, wala na, kaob na tayo, bagsak na tayo, talo na tayo. Kaya kailangan ay meron tayong full armor of God. Amen po ba? Magpapaulan man si Satanas ng mga kasinungalingan, pagdududa, pag-aalala, pananakot, pero dahil, amen, nakasuot ka ng baluti ng Diyos, mananatili kang nakatayong matatag. Yung bagay yung para bang may pumana ang kaaway, pero yung pana, pagdating sa'yo, dahil ikaw ay naka-full armor of God, tatalbog lang yung pana. Tuwit! Tuwit! Amen? At kapag suot mo pa ang baluti ng Diyos, amen, ikaw pa mismo ang maghahamon sa kaaway. Satan, come on! Let's fight! Amen po ba? Amen. Hindi yung kapag nandiyan ang kaaway, para ikaw pa yung unang tatakbo na, nandiyan yung kaaway, takbo na tayo. Yari na ako neto. Amen? Hindi. Pag ikaw ay may full armor of God, amen, si Satanas ang tatakbo sa'yo. Papalayo sa'yo. Amen? Amen. Kasi alam niya, suot mo ang baluti ng Diyos. Praise God. Pangatlo at panghuli, ngayong umaga, the victory. Praise God. Ang pagtatagumpay. The enemy, the armor of God, the victory. Alam niyo po ba, mga kapatid sa ating Panginoon, ang magandang balita ngayong umaga,
Amen. Mga kapatid ko sa Panginoon, sinabi na sa huling aklat ng Bible na ito, we won. Ulitin ko, sinabi na sa huling aklat, amen, ng Bible, we won. Ibig sabihin, nanalo na po tayo. Amen po ba? Mga kapatid sa ating Panginoon, bakit parang lungkot nyo? Ayaw nyo pong manalo? Ulitin ko po, amen. Sinabi po ng salita ng Diyos, panalo na po tayo. Amen? Amen. Mga kapatid sa ating Panginoon, ang nangyayari na lang po ngayon, ito po ay detalye na lang. Amen? Si Satanas po ay matagal ng talunan. Matagal ng talunan ang kaaway si Satanas. Amen. Katunayan, mga kapatid sa ating Panginoon, alam niya na talaga kung anong kahihinatnan niya. Amen. Basahin natin. Revelation chapter 20 verse 10. At ang dyablo na dumaya sa kanila ay inihagis sa lawa ng apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng halimaw at ng bulaang propeta at sila'y pinahirapan araw at gabi magpakailanman. Magpakailanman. Kailanman, amen, pahihirapan ng kaaway, itatapon siya sa lawa ng apoy, doon sa impyerno, kung saan doon ay walang kapayapaan, amen, walang kaginawan, doon ay kahirapan at pagdurusa lang, yun ang pupuntahan ng kaaway. Siya ay matagal ng talunan. Amen. Mga kapatid sa ating Panginoon, kinanta lang natin kanina sa praise and worship, the power of hell forever defeated. Forever defeated. Amen? Amen. Amen. Talunan na ang kaaway. Talunan na si Satanas. Amen. Subalit ngayong umaga, mga kapatid sa ating Panginoon, amen, ang lahat naman ng mga tumanggap, sumunod at naglingkod sa ating Panginoong Hesus, we have already won. Nanalo na po tayo. Amen? Revelation 22:12-13. Ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Ito po si Jesus Christ. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. Sabi ng ating Panginoon, amen, malapit na daw po siyang dumating. Nangaral lang po nakaraan about rapture. Amen. Sa pagbabalik ng ating Panginoon, dala niya daw yung kanyang gantimpala na ibibigay sa sino mang naglingkod at sumunod sa Kanya. Amen? Amen. Mga kapatid sa ating Panginoon, ang dala sa atin ng Panginoon hindi parusa kundi reward. Di ba? Praise God! Salamat sa ating Panginoon. Kaya kagaya po nung sinabi ko kanina, ang nangyayari na lang po ngayon ay detalye na lang po. Lahat po ay nakasulat na po sa Bible. Amen? Sinabi na po ng salita ng Diyos. Amen? Yung mga nangyayari po ngayon sa Israel, amen, it is also biblical. Talagang didigmain ng mga bansa ang Israel. Amen? At yung mga nangyayari po sa buhay ng bawat isa sa atin ngayon, amen, lahat po yan, amen, nakasulat po sa salita ng Diyos. At ngayong umaga, mga kapatid sa ating Panginoon, double time ang ginagawang pagliligtas ng Panginoon. Salamat! Ang ganda ng bilang natin ngayong umaga. Amen? Amen. Double time ang ginagawang pagliligtas ng Panginoon. Subalit, double time din ang kaaway na agawin ka ulit sa church. Pahintuin ka sa paglilingkod sa Panginoon. Dayain ka ulit, magsinungaling ulit sa iyo. Amen? Hanggat hindi pa nabibigay ang parusa sa kaaway, double time siya sa panahon natin. Kung double time ang Panginoon, double time din siya. Amen. Sabi nga, ang patutunguhan niya impyerno, ayaw niya na siya lang ang mapunta doon. Gusto niya pang magsama ng marami. Gusto niya pang magsama ng marami. Mga kapatid sa ating Panginoon, huwag kang pumayag. Huwag kang pumayag, kapatid sa ating Panginoon. Ang ating uwian ay langit. Amen? Amen? Amen. Salamat sa ating Panginoon. Amen. Labanan mo ang kaaway, suotin at isapamuhay mo ang baluti ng Diyos. Amen. Pagtatapos, isang quote. Amen. Sabi po dyan, soon the battle will be over. It will not be long now before the day will come when Satan will no longer trouble us. Praise God. There will be no more domination, temptation, accusation, or confrontation. Our warfare will be over, and our commander
Jesus Christ will call us away from the battlefield to receive the victor's crown. Wow! Hallelujah! Thank you, Jesus. Darating daw ang araw na ang labanan na kinakaharap ng bawat isa sa atin, itong spiritual warfare ay matatapos din. At kapag dumating ang araw na yon, hindi ka naguguluhin ni Satanas. Hindi ka naguguluhin ni Satanas. Wala na siyang kapangyarihan laban sa iyo. Wala na siyang pag-aakusa laban sa iyo. Hindi ka na niya kayang tuksuhin. Amen? Hindi ka niya kayang komprontahin. Amen? At ang sabi pa dyan, amen, ang ating commander, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen? Our commander, Jesus Christ, will call us away from the battlefield. Para ano daw? Para tanggapin natin, amen, yung corona ng pagtatagumpay. Amen po ba? Amen, mga kapatid sa ating Panginoon, Christians are at war. Habang tayo ay nandito pa sa mundong ito, meron tayong labanan. At ang labanan natin ay laban, amen, sa kasamaang umiiral sa mundong ito, amen. Ang ating kaaway, ang Diablo, si Satanas, amen, pilit na tayong aagawin muli sa ating Panginoon, pero huwag tayong pumayag, amen. Sabi ng Panginoon, amen, siya ay naparoon ulit sa langit para ipaghanda ka ng dakong kalalagyan mo. Amen. Sa araw, amen, nais ng Panginoon, mauwian mo yun. Makasama niya tayo habang buhay doon sa buhay na walang hanggan sa langit. Amen? Mga kapatid sa ating Panginoon, lagi mo tatandaan, panalo na tayo. Huwag ka lang papadaya, huwag mong pahintulutan si Satanas makakilos ulit sa iyong buhay. Amen po ba? Ngayong umaga, inahiya ko pong lahat magsiyuko. Praise God, Lord, hallelujah. We are at war, but we have already won. Salamat. Salamat, Panginoon, sa ginagawa mong pagtatagumpay sa aming buhay at sa mga gagawin mo pang pagtatagumpay sa aming buhay. Ako po'y nagbabakasakali kung meron pong first time ngayong umaga, hindi mo pa tinanggap si Jesus sa iyong buhay. Amen. Nais kitang anyayahan dito sa harapan. Ito ang pinakamahalagang desisyon na gagawin mo sa oras na ito. Amen. Kailangan mo ang Panginoong Hesus sa iyong buhay. Sasamahan ka ng isang disciple. Amen. Di po namin nais na hiyain ng sino man. Habang bawat isa po'y nakayuko. Wala pong tumitingin sa paligid. Amen. Thank you, Lord. Lord, salamat. Amen. Sa isang kaluluwang ito, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Natatanggap sa iyo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Para naman po sa bawat isa, sa mga kapwa ko, mananampalataya. Amen. Ulitin ko po, tayo po ay nasa isang labanan. Tayo po ay nasa isang digmaan. Ito po ay mas malakas, mas makapangyarihan kaysa sa pisikal na digmaan. Ang usapin po dito, amen, ay buhay at kamatayan. Buhay na walang hanggan at kamatayang walang hanggan. Usapin ng langit at ng impyerno. Amen. Pero salamat sa ating Panginoon. Sa oras na ito, na ating dinidigma, amen, ang kaaway ng ating pananampalataya, kasama natin ang ating Panginoong Hesus. Hindi lang natin kasama ang ating Panginoong Hesus, pinagtagumpay na tayo ng ating Panginoon. Nung siya ay napako doon sa krus ng Kalbaryo, ang sabi niya, it is finished. Nung napako doon ang Panginoong Hesus, amen, doon nagsimulang talunan na ang Diablo, si Satanas. Dahil sa pamamagitan ng pagkapako ni Jesus doon sa krus, tinubos ka na niya ng kanyang banal na dugo. At tayo ay magmamana ng buhay na walang hanggan sa langit. Kaya salamat sa ating Panginoon. Pero habang tayo nabubuhay pa ngayon, sa mundong ito, hindi pa bumabalik ang ating Panginoon, tayo ay nasa kasalukuyang digmaan pa. Ngayong umaga, amen, humingi tayo ng tulong sa ating Panginoon. Bubuksan natin ang altar. Kailangan nating lumapit sa ating Panginoon. Hindi natin matatalo ang kaaway sa sarili nating lakas. Sa sarili nating kakayahan. No! Nagkakamali ka. Yan ay pandaraya. Yan rin ay isa sa mga pandaraya ng Diablo. Para matalo mo ang kaaway si Satanas, kailangan mo ang Diyos at ang kanyang baluti. Kailangan mo ang armor, amen, ng ating Panginoon na ating pinag-usapan sa umagang ito. Binubuksan ko po ang altar habang tayo po yung maawit. God is the strength. Hallelujah. Binubuksan po natin ang altar. Ina-encourage ko pong bawat isa. Tayo po yung lumapit. Manalangin sa ating Panginoon. O Diyos, tulungan mo yung mga anak. Hallelujah. Na habang kami, Panginoon Diyos, ay sumusunod
sa'yo, hallelujah, merong gustong gawin ng kaaway sa aming buhay. Subalit ikaw, Panginoon, hallelujah, kami tinubos mo na ng iyong banal na dugo. Kami meron ng lugar dyan sa langit, Panginoon. Hallelujah, ikaw ay namatay para sa amin. Hallelujah, kami ay iyong pagmamayari na ngayon, Panginoon. Salamat, salamat sa kaligtasan. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Jesus, hallelujah. Praise God, praise God. Hallelujah. Panginoon, tulungan mo mga ina ng tahanan ito. Maging matatag sila sa kanilang pananampalataya sa iyong Panginoong Hesus. Anumang atake ng kaaway, Panginoon, aming sinasaway, sinisira, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. We praise you, we praise you, we praise you. Hallelujah. Praise God. Yes. Many times they fail. Yes, thank you, Lord. Lord, salamat sa kalakasan. Salamat sa pagtatagumpay. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Kahit may magsabay yung lahat forever. Mawit tayo kung haba in heaven. Kung haba in heaven. But you, yes, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, kailangan namin na, hallelujah, yung kalakasan, Panginoon. Praise God. Peace. Thank you, Lord. My heart and my strength. My heart and my strength. Yes, daming beses na, Panginoon, ako'y nabigo. Thank you, Lord. But there is one truth. But there is one truth. Na doon, habang nakataas ang ating mga kamay sa ating Panginoon, ikaw ang aming kalakasan, Panginoon. Yes, hallelujah. Lord, hallelujah. Yes, ribang macchiato, todo sana. Lilian, glory, glory, glory. So, ulit magkakaroon, God is the strength. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Simulan natin purihin, pasalamatan, sambahin ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah! Ikaw ang aming inuulit, ikaw ang aming sinasamba. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, aming amang banal. Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah! We praise you, Lord. Jesus, hallelujah. Salamat, 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 Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Mga kapatid, opo, tayo ay nasa digmaan, pero wag nating kalilimutan, pinagtagumpay na tayo ng ating Panginoon. Kaya nating salagan, kaya nating labanan anumang atake ng kaaway sa ating buhay. Mga kapatid, sa ating Panginoon, magpatuloy ka. Magpatuloy ka. Amen. Meron pang gustong gawin ng Panginoon sa iyong buhay.
Doon tayo pumanig sa katotohanan. Doon tayo pumanig sa nagtatagumpay. At yun ay ang ating Panginoong Hesus. Huwag tayo padaya sa isang talunan. Amen? Ang kaaway siya'y matagal ng talunan. Talunan! Amen. Subalit salamat. Amen. Meron tayong katagumpayan sa ating Panginoong Hesus. Purihin ulit natin ang ating Panginoon. Salamat. Salamat Panginoon sa bawat isa. Salamat ko ngayong umaga. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Lord. Tayo po'y magtapos sa ating panalangin. Hallelujah, Panginoon Diyos, aming Amang Banal na nasa langit, maraming salamat sa ginawa mo sa umagang ito. Salamat sa iyong mga salita na patuloy naming napakikinggan, Panginoon Diyos. Aking dalangin na ang bawat banal na salita mo, Panginoon Diyos, na aming napakikinggan sa lugar na ito ay maging kayamanan sa aming buhay, Panginoon. Lumabas man kami sa lugar na ito, Panginoon, daladala namin ang iyong mga salita, ang iyong mga pangako, ganon din ang iyong pagtatagumpay sa aming buhay, Panginoon. O Diyos, anumang gawa ng kaaway, Panginoon, tulungan mo kami na kami maging matibay, nananatiling matatag na nakatayo, Panginoon. Hallelujah. Sapagkat Ikaw, Panginoong Hesus, ay sumasa amin. Salamat, Panginoong Diyos, sa pagtatagumpay. Pagpalain mo ang bawat isa. Pagpalain mo ang iyong mga anak, Panginoon, na nakasama namin sa umagang ito. Hallelujah. Panginoon Diyos, isang panibagong linggo muli ang aming kaharapin, Panginoon. Gaya, Panginoon Diyos, na aming napakinggan. Hallelujah. Merong pagtatagumpay sa aming buhay. Lord, salamat sa provision, salamat sa kalakasan, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Muli, maraming pong salamat. Amen. Ako po'y nagagalak na tayo po'y nagkasama-sama sa umagang ito. Ingat po tayo pag-uwi. Amen. See you on the next service. God bless you all po.